Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawana. This will be the first time na magse-set up tayo ng tank, no? So, papakita ko sa inyo later yung ise-set up namin sa client, no? From scratch. So, kasama ko syempre yung Nax TV team. Ayan, si JM. Nag-stop over lang kami dito sa Shell. Ayan, nasa likod namin yung tank na i-deliver. So, later si-set up namin yan. So, magandang guide to para sa mga beginner na mag-start mag-set up para sa arowana fish nila. So, nood lang kayo guys. So guys, nandito na ako sa client, no? And as you can see, nilagay na namin yung stand. So sa pagse-set up, ang isa sa pinaka-importante na kailangan nyo is yung stand. Make sure na yung stand na papagawa nyo is matibay. And hindi siya babaloktot kasi napakabigat nung tank na ipapatong dito. So, sinigurado na rin namin na naka-level din to. So, next na papasok namin is yung tank na papatong na namin dito. One more thing na dapat nyo rin palang i-consider, no, bago nyo patungan ng tank yung stand nyo is yung foundation nung papatungan ng stand nyo. Make sure kaya yung load. So, importante yan sa mga nagbabalak maglagay ng tank. Let's say sa second floor, no? Make sure kaya nung second floor nyo yung load na ilalagay nyo. Kasi kung let's say 200 gallon na tangkang ilalagay nyo, that's almost 800 liters. So, 1 liter of water is equal to 1 kilo. So, 800 kilos na load or more, 800 kilos. Wala pa yung weight nung stand doon, saka weight nung tank. So, 800 plus na kilo for a 200 gallon tank. So, make sure kakayanin ng papatungan nyo yung weight na ilalagay nyo. So, pinapatong nila guys yung tank, no? So, make sure guys, may enough manpower kayo para ilagay nga yung monster tank. So, yan yung isa sa consideration na dapat nyo pag-isipan. So guys, nag-leak test kami rito and kung makikita nyo, pinupunasan din namin yung mga sides ng tank para bago punuin, sure na wala kaming makikitang mga smudges, no? And then, mas makikita nyo rin kasi kapag nilagyan nyo ng konting tubig, kung tama yung level. So, kanina meron kaming nakitang slight discrepancy sa level. So, i-drain namin to later. And then, mag-a-adjust kami or maglalagay kami ng kalso dun sa isang paanong stand para mag-level siya ng tama. So, guys, as you can see, napuno na namin yung tubig, no? After kanina, nag-leak test kami. Inubos namin yung tubig and then nag-adjust na rin kami sa level. So, properly leveled na yung tubig. Nailagay na ni Von yung pump. Nakikita nyo naman ang gamit namin dito. Tawag nila rito overhead sump, pero parang top filter din actually to na pinalaki lang. So, kami preferred namin for one arowana, mas preferred namin tong top filter na ganito kasi madaling linisin. Isa lang naman ang arowana nyo, so yung bioload, enough na yung malalagay nyo na media rito. And then yung pump,
things to consider sa pump, kaya gusto rin namin tong ganitong top filter is yung power ng pump na ilalagay nyo, no? Hindi ganun kalakas. Unlike sa mga undersump or kung gagamit kayo ng trickle filter, mas required yung mas malakas na pump na gagamitin. So, Von, anong ginamit natin na pump dito? Ilang ano yon? Ilang liters per hour? 1,000 lang, no? 1,500. So, 1,500. Ang turnaround rate kasi na ideal is around 4 times, no? So, ibig sabihin kung, let's say, 100 gallon, that's approximately 400 liters. So, times 4, 1,600 liters per hour yung at least minimal na turnaround rate na kailangan nyo. So, 1,000 liters per hour na pump. So, nasa around 100 gallon to eh. So, enough naman yung pump na nilagay rito. And ako rin actually, mas prefer ko yung mas mahinang pump. Unlike yung sa iba kasi, mas prefer nila yung times 6 na turnaround rate, which para sa akin masyadong malakas para sa isang arwana lang. And then yung sa tank, yung thickness ng glass, 100 gallons above, I would prefer na ang paggawa nyong thickness ng salamin is at least 3/8 yung thickness. Pag around 6 feet by 6 by 2 by 2, mag 1/2 inch thick na kayo, no? So, yung sa tang na to, nilagay nila is 1/2 tempered. So, kung gusto nyo mag-tempered, mas matibay, pero yun nga, no? Mas expensive. Correction pala, 2,000 liters pala yung nilagay na pump dito. So, more than enough yun para sa 4 times na turnaround rate. Meron na rin kami ritong light na nilagay. Naglagay rin si Bon ng UV filter kasi sa naarawan daw to sa hapon, sabi nung client. Ang nilalagay ni Von ngayon is yung backup pump. So, importante rin yung backup pump just in case mawalan kayo ng power, no? Nagkaroon ng power interruption, may backup kayo, hindi kayo kakabahan. So, yung nilagay ni Bon dito is Jebo 970. Enough na yun for 2 days na walang electrical powers. So, there you have it, guys. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. Again, on behalf of the Nax TV team, thank you so much for watching. Please make sure to subscribe, pa-like, and share. Bye!